Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Pedro ug ni San Pablo, ang duha ka mga icon sa atong pagtuong Katoliko concerning sa pagsabwag sa pagtuo gikan sa unang siglo hangtod karon. Unya importante kini silang maong duruha tungod sa hinungdan nga ang pagtuo sagad nga tuang nadawat nga mikaylap nga miabot diri sa Pilipinas gikan ni ining maong gitawag og dulo kay sila manggod ng kugihan manggod kaayo. At the same time, Saint Peter siya manggod ang kung sa kuan pa siya manggod ang leader sa first tawag ining sa early Christians, sa first century Christians. Nagipanglutos man sila at that time after sa ato ang Ginoong Hesukristo. So kung ato ang gitawag tan-awon kining San Pedro siya lamang ang bugtong apostol nga gitagaan sa atong Ginoong Hesukristo sa otoridad nga maghupot siya o Dios nun nga otoridad o Dios nun nga katungod nga bisag unsa ang iyang idili sa yuta idili sa langit, bisag unsa iyang itugot sa yuta itugot usab sa langit. Kanang giingon nga keys of the kingdom of heaven referring na sa iyang otoridad sa pag-administer concerning sa pagtudlo, ikaduha concerning sa pag-govern ni anang maong iglesia, ikatulo concerning ni anang maong gitawag og pag-administrar sa kaluwasan nga gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga ihatag sa tanang tao sa tibuok kalibutan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay wala sila ing katuyuan gawas ang tanang tao maluwas. So, kining San Pedro iyang gipili sa unang siglo kay sa tanang mga apostol kining siya gyud ang pinaka-unique. So, after namatay ang ato ang Ginoong Hesukristo, makita nato nga ni function ang office ni San Pedro nga diin maoy mulid sa tibuok iglesia. So, after sa pagkamatay, pagkabanaw na sa atong Ginoong Hesukristo, pagsaka sa langit, pag-abot sa 37 AD, nag-launch og local persecution ang mga Hudyo. So, nagkatag sila. Si Saint Peter, from Jerusalem, niabot siya gitawag og Antioch. From Antioch, niabot siya Asia Minor. From Asia Minor, niabot siya og Corinto. Gikan sa Corinto niabot siya Rome. Nibalik lang siya og Jerusalem sa dihang gibalita ngadto kanila nga ang mahal nga birhen namatay na. And at the same time nibalik lang siya Jerusalem sa dihang nahimo tong katibatong controversial bitaw nga council sa unang simbahan katong Council of Jerusalem. Then after 2 years after nibalik na pud siya og Rome. So nganong dito magyud siya sa Rome ni adto? Kay at that time, ang Rome mao ang center of civilization. So, buti pasabot, ang tanang kalakaran, ang tanang businesses na dito nakasentro sa Rome. At the same time, sa kanang panahon, ang Rome manggod, maumugod na siya ang kanang office of the emperor. Oh, yan. So, manang kinahanglan mo adto ang apostol dito. Kay kung oras yung ma-convert na ang Rome, dalit na lang ang pag-convert sa gitawag og mga lugar nga diin sakop sa Roman Empire. So tuod man si San Pedro at the time niabot siya og tawag ining Roma, gipanguluhan niya ang maong iglesia dito og nahimo siyang unang obispo sa Roma. And syempre one of the titles of the Pope mao maning the Bishop of Rome, kay mao magina ang ancient gid niya nga title, ang obispo sa Roma. Si San Pedro man subot pasabot, naglingkod siya dito, siya ang nangulo sa iglesia. At the same time, ang katong mga kaiglesiyahan nga nasa iyang palibot o katong mga dagko nga mga patriarchs at that time, nga iyahang gitukod always good na mag-rely sa desisyon sa gitawag og Rome. So, tuod man, milambo ang maong pagtuo o niya tungod sa kabuang ni Nero, iyang gipasanginlan ang mga Kristiyano at that time nga maoy hinungdan nga nasunog ang Roma. Pero siya good to. So ang nahitabo gipanakop ang mga Kristiyano niya iyang gipang-ihaw. Iyang gi-persecute. Nya matingala man siya nga bisag unsaon niya pag-persecute, di magyapon mawala ang Kristyanismo. Di magyapon mawala ang mga Kristiyano nga gitawag og Katoliko. Ngunang nakahuna-huna siya nga dapat ako ang dakpon ang leader sa mga Kristiyano. So ang leader sa mga Kristiyano at the time si Simon nga gitawag og Pedro. Muna ang iyang gihimo ni Emperor Nero, iyang gidakop ang mga Kristiyano, iyang gi-hostage. O niya sa iyang pag-hostage mga sir o mga ma'am, so ang nahitabo ingon niya kinahanglan magpakita ang Pedro. Kung di ni magpakita ang Pedro, so ang nahitabo ini mga matay kining maong mga Kristiyanuha. So sa kanila nga panahon, ang mga Kristiyano at the time, grabe ang ilang kaguol. Nga naman kay siyempre gipangita nagot ang leader. So ila ang giingganyo sa San Pedro nga muhawa sa Rome.
So tungod lagi po sa tawhanong nga kinaiya ni tawag ino San Pedro, ni abot ang panahon bang nitalaw siya. Nitalaw siya. So action siya og sibat from Rome, balik siya og gitawag og Jerusalem, samtang nagbagta siya pagawas sa Roma, nakita niya na siya vision. Nakita niya nga tong Ginoong Kristo nga nagpasan sa krus padulong pasulod sa Roma. Nangutana siya, Quo vadis Domini? Asa man ka Ginoo? Ang tubag sa tong Ginoong Kristo, muadto kog Roma kay magpalansang ko usab. Ug diha nakaamgol San Pedro nga mao ning giingon sa Ginoo nga diin mamatay siya sa lugar or magkinahanglan siya ipaagpo sa usa ka lugar dito siya mamatay nga di siya gusto nga dito siya mamatay. So tungod niini nakaamgol San Pedro, mi balik siya og Roma, nagpakita siyang Emperor Nero. O sa pagpakita niya kang Emperor Nero, dito nahitabo nga gi-execute siya. So karon sa iyang gitnaw execution, tungod lagi kay Hudyo man siya, kaniadto manggod, pag madakpan ang mga Hudyo, maka kaso og rebellion ang silot crucifixion. Pag Romano ang silot tawag ining pagputol sa ulo o putlan ka og ipabulag ang imong ulo diha sa imong lawas sama ka San Pablo, di ba? John 29 pareho ra man na sila nga tawag ini nga panahon. So San Pedro gi-execute. Ingon siya nga dili ko takos. Gingnan niya tong centurion nga nag-execute niya, dili ko takos nga mapariha ang ako ang kamatayon sa Ginoo. Nga ako ang agalon kung mahimo sa akong paglansang, lansang man ko ninyo, ibalintuwad ninyo ang ako ang cross. Og diha nahitabo nga diin ang tradisyon sa Iglesia Katolika si San Pedro gipatay nga nakabaliktad ang cross. At the same time, kana pod nga panahon siya pud ang nag-lead sa mga Kristiyano at the time katong gipangdakop nila katong gipangusa ni Nero nga magampo sa mga pulong nga gitudlo ni Kristo kanang Pater Noster, giampo niya sa pulong Latin. So mao na mga sir ug mga ma'am, nahitabo ang iyang kamatayan. And para dito sa mga pagano, para nila kapildihan na. Pero alang sa mga Kristiyanos, katong kamatayan na San Pedro, kadaugan. Kaya kung nakig-away gani kag mananap, kinahanglan nimong uluhon. Mula sa San Pedro, ang ulo sa mga apostol, miabto dito sa Rome, o giulo yun mismo ang mapintas kang mananap. And midaog ang Kristyanismo after 250 years. Nga nahuno nga pagpanglutos, mikaylap ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan. So mauna ang bunga sa kamatayon ni San Pedro. Kapildihan alang ni abtong mga dili magtotoo apan alam nato mga magtotoo kadaugan kay kung wa pa namatay si San Pedro, kung dili pa ingon abtong kamatayon ni San Pedro, wa pay pagtuo nga madawat sa karon nga panahon. So niining iyang kapistahan ato ang pamalandungan og sakto nga diha sa atong pagtuong Katoliko na anatas tinuod apan kinahanglan kita magtini nuod. And at the same time, ingon pa sa tungod ng Kristo ang mopadayon og mulahutay maluwas apan ang dili impas. Sama ni San Pedro, mipadayon siya, milahutay sa mong pagtuo o nakabaton siya ni anang maong gitawag og pagkasatos. Og sama pud nato karon ato ang sumbanan sa San Pedro nga apostol sa tong Ginoong Kristo nga maghupot ag lig-on nga pagtuo at the same time maghupot pud ta ni anang pagkalahutay sa grasya ug pagtuo kay mao kana ang atong balon, ang atong susi nga makasulod kita sa himaya nga diin kung asa karon si San Pedro. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.